Upper Room, Philippines. This is the Lord's touch, to show His love to God's family and His people. Good day po sa lahat. I pray that all who are watching this video will be blessed by the Lord's touch. Today, we will be talking about Apostle Paul's advice, and that is how to overcome anxiety, or paano ba natin iwasan, paano natin higitan ang ating kalaban. Nowadays kasi mostly people are battling anxiety nang wala silang malalapitan, hindi nila alam kung saan sila patungo. So lahat tayo ay nakakaranas, maging tayo man mga Christians ay nakakaranas ng ganitong pagsubok. Tayo po ay sinusubukan ng ating kalaban, sinusubukan tayong hilahin pababa ni Satanas, lalo na tayo, mga alagad ng Diyos. Kaya mga kapatid, please be aware that in every battle in life, in every situation you are facing right now, may Diyos tayo na matatakbuhan, may Diyos tayo na malalapitan, may Diyos tayo na masusumbungan. Life is an everyday battle, and so following the steps of Jesus. Hindi madali ang pag-follow kay Lord. Marami tayong madadaanan na mga pagsubok, just like what you are facing right now. But thank God, kasi sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, nariyan siya para saluhin tayo. Basta isurrender natin ang ating sarili, surrender natin lahat sa Kanya. Just rely on Jesus, mga kapatid, for He is our shelter, He is our Savior, mga kapatid. And lalo na siya ang natatanging, siya ang bukod tanging Ama na nagsakripisyo para tayo ay tubusin lahat ng ating mga kasalanan. So just remember Apostle Paul's advice in Philippians 4:6-7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Mga kapatid, isipin natin na itong mga pagsubok na dinadaanan natin ay parte lang ng ating pagkatao dito sa mundo, sa sanlibutan, na huwag nating kalimutan na sa lahat ng pinagdadaanan nating problema ay merong mga kasagutan. Ang lahat ng problema ay merong solusyon, at hindi natin dapat isipin na wala tayong karamay, kasi may Diyos tayo na handang tumulong, handang sagutin ang lahat ng mga ating mga katanungan sa kung ano man ang ating pinagdadaanan sa buhay. So mga kapatid, yun lamang, at sana itong salita ng Diyos ay magbigay daan upang ang lahat ng iyong pinagdadaanan ngayon ay kaya mong higitan ayon sa utos ng Diyos. And mga kapatid, we have to live and love like Jesus. Amen.